So mga ka-vlog, kamusta? Kagigising lang natin. Ngayon pag-uusapan natin ang isang napakalagang usapin sa ating bansa, ang kahirapan. Isa ito sa pangunahing suliranin na kinakaharap ng maraming Pilipino. Tatalakayin natin ang iba't ibang sanhi, epekto at posibleng solusyon upang mas maunawaan natin kung paano natin matutulungan ang ating komunidad na labanan ng kahirapan. So, kagigising nga, magbibihis na ako. Papasok na sa iba kong mga ka-vlogger. Let's go! Ang kawalan ng trabaho, mababang kita at hindi pantay na distribusyon ng yaman ay ilan sa mga pangunahing suliranin ng ekonomiya, lalo na sa mga umuunlad na bansa. Ang mga sanhi ng mga ito ay maaaring iugat sa iba't ibang ekonomikong dahilan. Una, ang maling pagpaplano sa edukasyon at kasanayan. Kapag hindi tumutugma ang mga kasanayan ng mga nagtapos sa mga pangangailangan ng industriya, nagiging sanhi ito ng mismatch na humahantong sa kawalan ng trabaho. Pangalawa, ang kakulangan sa edukasyon at kasanayan. Kapag hindi nakapagtapos ng mataas na antas ng edukasyon o walang sapat na kasanayan ang isang individual, malaki ang posibilidad na magtrabaho siya sa mababang kita na trabaho. Pangatlo, hindi makatarungang buwis o subsidyo. Kapag mas malaki ang buwis na ipinapataw sa mga ordinaryong mamamayan kumpara sa mga malalaking korporasyon, lalo itong nagpapalawak ng agwat sa pagitan ng mayayaman at mahirap. At ang panghuli ay ang kakulangan sa pantay na oportunidad. Ang pagkakaroon ng diskriminasyon at limitadong oportunidad para sa mga mahihirap ay nagiging sanhi ng lalong paglawak ng agwat ng yaman. Ano-ano nga ba ang pampulitikang sanhi na nagpapalala sa kahirapan ng bansa? Ating isa-isahin. Una, korupsyon. Ang korupsyon sa Pilipinas ay isang malalim na ugat na problema na nagdudulot ng malaking pinsala sa ekonomiya at lipunan. Ang pagnanakaw ng mga pondo na dapat sana ay inilalaan para sa mga serbisyong panlipunan ay nagreresulta sa kakulangan ng mga pasilidad at programa na kinakailangan ng mga mahihirap. Dahil dito, ang mga Pilipino ay patuloy na naghihirap sa kahirapan, kawalan ng trabaho at mababang kalidad ng buhay. Ang korupsyon ay nagpapahina rin sa tiwala ng mga tao sa pamahalaan na nagreresulta sa kawalan ng interes ng mga nakararami na lumahok sa pag-unlad ng ating bansa. Ikalawa, ang political dynasties. Ang political na dinastiya ay isang malalim na ugat na problema sa Pilipinas na nagdudulot ng hindi magandang epekto sa demokrasya at pag-unlad ng bansa. Ang pagkakaroon ng ilang pamilya na humahawak ng kapangyarihan sa loob ng maraming henerasyon ay naglilimita upang magkaroon ng makatarungang check and balances. Isa ito sa mga nagiging dahilan upang dumaloy ang kanser ng korupsyon sa maraming henerasyon. Sa halip na maglingkod sa interes ng kanilang mga nasasakupan, ang mga plataporma ay tila kumikiling sa iilan, dahilan upang ang mga nasa laylayan ay lalo pang maghirap. Nais ko munang pag-usapan natin ang iilan sa mga epekto ng kahirapan sa aspeto ng panlipunan. Titignan natin kung paano nakakaapekto ang kahirapan sa aspeto ng edukasyon at ng kalusugan. So, una sa ating usapin ay ang epekto ng kahirapan sa aspeto ng edukasyon. Diba kahit hindi ka manood ng balita, magsaliksik ay makakakita ka ng mga Pilipinong hirap pagdating sa pinansyal na aspeto. Isa na rito ang mga street dwellers. Kadalasan sa mga street dwellers ay may mga kasamang bata or anak na hirap mag-access sa edukasyon sapagkat wala naman silang matinong pangtustos. Actually, para sa kanila, para sa mga batang to, ay kahit access sa public school ay hirap sila sapagkat may demand pagdating sa school supplies, sa uniform, sa mga projects, at kahit pang pamasahe papunta sa school o pauwi. Diba kung ikaw ang nasa sitwasyon na yun, iisipin mo pa bang unahin ang kagamitang pang-eskwela kaysa sa bagay na mas kailangan, which is the pagkain at maayos na pagsisilungan? Syempre hindi, di ba? Isa pa ang naging epekto ng kahirapan na yung limitadong pagkuha ng or pag-access sa pangangalagang pangkalusugan. May mga mamamayang tayong hirap makakuha ng pinansyal na tulong maging sa lokal na pamahalaan, hirap kumuha mga ordinaryong Pilipino, tulad ng mga individual na walang stable job kung tawagin. Actually, kapag manghihingi ka ng tulong pinansyal sa lokal na pamahalaan, ay may kailangan pang ipakitang dokumento na magpapatunay na ikaw ay lihitimong mahirap or lihitimong walang kakayanang tumustos pangkalusugan. Pero
Pero marami din namang mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay tulong pinansyal sa mamamayang Pilipino. Pero, mas marami pa ang nakukuha nilang benepisyo at ang natitira na lang sa mga ordinaryong Pilipino ay maliit na lang. Kapag pupunta ka rin naman ng pampublikong ospital ay aabutin ka ng siyam-siyam para lang magpakonsulta sa doktor. Kaya yung ibang tao ay pipiliin na lang tiisin yung sakit kaysa maperwisyo. Diba? Ang dami-daming pwedeng maging epekto ng kahirapan sa panlipunang aspeto. Ngunit alam kong kukulangin ng ating oras upang talakayin ito isa-isa. Kaya naman, bago pa humaba lalo ang ating usapin, muli ako si Abigail. Hanggang sa muli nating pagkikita! Kaya naman mga kaplat, tatalakayin natin ang epekto ng poverty sa psikolohikal. Go! Una sa lahat, nagkakaroon ng matinding stress ang taong nakakaranas ng kahirapan dahil sa mga problemang dulot sa kakulangan sa yaman tulad ng paghahanap ng pagkain, pabahay at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang mga taong nabubuhay sa kahirapan ay madalas nakakaranas ng stigma at diskriminasyon sa lipunan at dahil dito maaari silang mawalan ng tiwala sa kanilang sarili at pagkakaroon ng mababang self-esteem na pwedeng magresulta ng anxiety. Ang mga bata o kabataang lumaki sa kahirapan ay kadalasang nahihirapan sa kanilang edukasyon dahil sa kanilang kakulangan sa mga resources at suporta. Ang kakulangan sa magandang edukasyon ay may epekto sa kanilang kakayahang magkaroon ng magandang trabaho at hinaharap. Madalas din silang nagkakaroon ng social isolation at pagkawalan ng suporta dahil napag-iiwanan na sila sa kanilang komunidad. Ang kakulangan sa pera at resources ay maaaring magdulot ng kahirapan sa pakikipag-ugnayan at pagbuo ng malalim na relasyon sa ibang tao. Ang social isolation ay nakakapagdulot ng loneliness at maaari ring magpalala ng mental health problems. Sa kabuuan, hindi lamang ito nakaka-epekto sa kanilang pisikal na kalagayan, kundi pati na rin sa kanilang emosyonal, mental, at social na aspeto. Para malutas ang kahirapan, mahalaga ang mga reforma sa buwis upang masiguro ang malalaking negosyo at mayaman ay nag-aambag ng patas sa pondo ng gobyerno. Dapat palakasin ng mga programa sa suporta sa agrikultura tulad ng pautang at teknolohiya upang mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ang pagpapalawak ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga mahirap ay kritikal upang matugunan ng kanilang pangunahing pangangailangan nang hindi nagdaragdag sa kanilang gastusin. Ang transparency at accountability sa gobyerno ay dapat isulong upang masugpo ang korupsyon at matiyak na ang pondo ng bayan ay ginagamit para sa ikabubuti ng lahat. Mahalaga rin ang pagpapalawak ng mga programang panlipunan upang mas maraming maralita ang makinabang sa tulong ng gobyerno. Tayo naman ay dumako sa ekonomikong solusyon sa kahirapan. Ang paglikha ng trabaho at mga programang pangkabuhayan ay pangunahing hakbang upang mabawasan ang kahirapan sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga lokal na industriya sa mga probinsya tulad ng agrikultura, pangingisda at paggawa ng mga lokal na produkto, mas maraming tao ang magkakaroon ng pagkakataon na magtrabaho sa kanilang sariling mga komunidad. Sa ganitong paraan, hindi na nila kailangan lumuwas pa sa syudad para lang maghanap ng trabaho. Makakatulong din ang pagbibigay ng sapat na pagsasanay at modernong kagamitan upang maging mas produktibo ang mga manggagawa na makakatulong din sa pagpapataas ng kalidad ng kanilang mga produkto. Bukod din sa paglikha ng trabaho, mahalaga rin ang mga programang pangkabuhayan na direkta nakakatulong sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga Pilipino. Halimbawa, ang mga pagsasanay sa tamang pamamahala ng negosyo at mga technical na kakayahan ay maaaring magbigay sa mga Pilipino ng sapat na kaalaman at kasanayan upang magtayo at magpatakbo ng kanilang sariling mga negosyo. Sa mga ganitong programa, mas magkakaroon ng pagkakataon ang mga Pilipino na mapaunlad ang kanilang sariling kabuhayan na makakatulong din upang mabawasan ang kahirapan sa bansa. Ayun lang, ang susunod naman ay ang patungkol sa edukasyon. Ang edukasyon bilang solusyon sa kahirapan. Ang edukasyon ay nagbibigay ng mahalagang kaalaman at kasanayan na maaaring magamit ng mga tao upang makahanap ng mas magandang trabaho at mapabuti ang kanilang kabuhayan.
Sa pamamagitan ng edukasyon, nagkakaroon ng mga tao ng mas malawak na oportunidad na umangat mula sa kahirapan. Ang pagkakaroon ng sapat na edukasyon ay makakatulong sa bawat isa na mas maging produktibo na mahalaga sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Sa edukasyon, natututo ang mga tao sa kritikal na pag-iisip na mahalaga sa paggawa ng tamang desisyon sa buhay. Ang mga kasanayang natutunan sa paaralan ay nagbibigay daan sa mga tao na makipagsabayan sa merkado ng trabaho na nag-aambag sa pag-angat mula sa kahirapan. Sa tulong ng edukasyon, nagkakaroon ng pantay-pantay na oportunidad ang bawat isa, anuman ang kanilang pinagmulan o estado sa buhay. Sa edukasyon ay hindi lamang nagbibigay ng kaalaman, kundi pati na rin ang pag-asa at kumpiyansa na may kakayahan silang baguhin ang kanilang sitwasyon sa buhay. Magandang araw sa lahat. Sa vlog na ito, pag-uusapan natin ang mga pagbabago sa antas ng kahirapan sa buong mundo, ang pagsulong at mga hadlang na ating kinakaharap. Sa nakalipas na 25 taon, ang pandaigdig antas ng kahirapan ay patuloy na bumababa. Noong 2017, umabot ito sa pinakamababang antas na 9.2% mula sa 10.1%. Noong 2015, ngunit ang pandemya ng COVID-19 noong 2020 ay nagdulot ng malaking setback sa ating layunin na wakasan ang matinding kahirapan sa buong mundo. Epekto ng pandemya, maraming taong nawala ng trabaho at kabuhayan na nagresulta sa pagtaas muli ng antas ng kahirapan. Kakulangan sa suporta. Ang mga programa at tulong mula sa gobyerno ay hindi sapat upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Bagamat naharap tayo sa mga hamon, may mga hakbang na ginagawa upang labanan ang kahirapan. Kabilang dito ang mga proyekto para sa pagpapabuti ng infrastruktura at mga social programs na nakatutok sa mga mahihirap. Habang may mga positibong pagbabago, kailangan pa rin nating pagtuunan ng pansin ang mga hadlang na ito upang makamit ang layunin nating wakasan ang matinding kahirapan. Ang ating sama-samang pagkilos at suporta ay mahalaga upang makamit ang mga mas magandang kinabukasan para sa lahat. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutin mag-subscribe para sa ibang pang-updates at talakayin tungkol sa mga issue ng ating lipunan. Hanggang sa muli. So ayun, ginabi na tayo masyado. Natunghayan natin ang mga pahayag ng ating mga ibang kablog. Sa kabuuan, natutunan natin na ang kahirapan ay dulot ng iba't ibang sanhi mula sa kawalan ng trabaho at hindi pantay na distribusyon ng yaman hanggang sa korupsyon at mga political dynasties. Ang mga epekto nito ay nakakaapekto hindi lamang sa pisikal at mental na kalagayan ng mga Pilipino kundi pati na rin sa kanilang edukasyon at kalusugan. Ngunit sa kabila nito, may mga solusyon tayong maaaring pagtuunan ng pansin mula sa reforma sa pamahalaan, mga programang pang-ekonomiya at pagpapabuti ng edukasyon para sa magandang kinabukasan. At bilang Pilipino, bawat isa sa atin ay may responsibilidad na makilahok sa laban kontra kahirapan. Hindi man natin agad matuldukan ang suliraning ito, ang ating sama-samang pagkilos mula sa pagtulong sa mga nangangailangan hanggang sa pagiging mapanuri sa mga magiging leader ay makakapagbigay ng malaking ambag sa pagbabago. Ang laban sa kahirapan ay laban ng bawat isa. Sama-sama nating baguhin ang lipunan para sa mas malinaw na kinabukasan para sa lahat. Maraming salamat at patuloy nating ipaglaban ang pag-angat ng bawat Pilipino. Like, comment, and share. Let's go. Thank you guys.